Nabalot naman ang matinding takot ang mga residente sa lungsod ng Cagayan de Oro na napuruhan ng bagyong Sendong noong Disyembre rin noong nakaraang taon. Halos umapaw na kasi ang tubig sa Cagayan de Oro River. Wala ring panama ang ilang naglalakihang billboard at bubong ng bahay sa tindi ng hangin. Nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki. Alam mo Mel, talagang nagkaroon nga ng bahagyang tensyon dito kaninang hapon dahil nga sa pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan de Oro River at pag-apaw na rin ito dahil nga sa taas ng level ng tubig. Pero kasabay na nga nitong tensyon na ito ay yung pagkahinga nila ng malalim ng mga residente dito sa Cagayan de Oro City dahil nga so far ay zero casualty. Sabi nga nila Mel, good news na rin ito dahil kung ikukumpara natin ito noong nakaraang taon ng manalasa ang bagyong Sendong kung saan halos 2,000 raw ng mga residente rito ang namatay. Pagdaan ng bagyo, bandang 1:00 ng hapon, lumakas ang hangin, may mga bumagsak na puno at tinangay ang mga bubong ng bahay. May mga billboard din na natumba at bumagsak sa mga establishmento sa ibaba ng gusaling kinatatayuan nito. Bandang 3:00 ng hapon, tumaas ang level ng tubig ng Cagayan de Oro River dahil dumating na ang binuhos na ulan ng bagyong Pablo mula raw sa Bukidnon. Rumaragasa ngayon ang tubig sa ilog, may mga tinangay na mga bubong ng bahay, kagamitan at debris mula sa bundok. Umapaw na kaya't baha na rin ang 6 sa may 80 barangay ng syudad. As of 6 p.m. Melano, zero casualty pero wala pa rin daw silang natatanggap na report kung ano ang sitwasyon sa mga hinterland barangays ng Cagayan de Oro City. Pero so far, malayo raw ito dun nga sa 2,000 patay sa bagyong Sendong noong nakaraang taon. Nakapaghanda raw naman kasi ang syudad. Mula pa noong nakaraang Biyernes ay nagpapalikas na sila ng mga residente mula sa mga mabababang lugar at tabi ng ilog. Nasa mahigit 24,000 residente ang nagsisiksikan ngayon sa mga evacuation center. Hindi naman daw naging pahirapan ang pakiusap na lumikas dahil sa matinding trauma sa Typhoon Sendong. Pero hirap ang mga nagsilika sa evacuation centers dahil nga siksikan may nakausap tayo na matayan ng anak si Cristel nang salantain ng bagyong Sendong ang syudad kaya malakas na buhos pa lang ng ulan sumisikip na raw ang kanyang dibdib. Mahirap. Kaya kailangan namin ng tulong. Wala, namimiss ko lang siya na nag-aaral na yun, hinahatid ko sa school. Pero ay nakakamiss ba yung usual na ginagawa ko, hindi ko na nagagawa ngayon. Pero kaninang umaga, nag-ikot pa rin ang mga pulis at city rescuers para sa isang forced evacuation. May ilan-ilan pa rin kasing hindi pa lumilikas. Isa nga sa inabutan nila ay si Peter, pero ang sabi nga nung nakausap natin, nag-alangan lang naman siya na magpunta sa evacuation center dahil may sakit sa puso ang kanyang 3 taong gulang na bunso. Kinumbinsi na lang sila ng mga rescuer na maihatid sa bahay ng kanilang kaanak. Kasi yung bata kasi namin, ma'am, sakitin. Baka lalo kasi kasi yun, sakitin niya sa bibi, sa heart. Alam mo Mel, sa kasagsagan ng malakas na hangin, may mga bubungan na tinangay. Pero yung ginang na nakausap natin at 5 pa niyang anak, sa halip na pumunta sa evacuation center ay magpapalipas na lang daw ng gabi sa bangketa hanggat maayos ang kanilang bubungan. Mahirap daw kasing lumayo sa palengke na kanilang pinagkukunan ng mapagkakakitaan. Yung bubungan namin lumilipad, yung bubungan namin, then tumakbo kami dito, baka masaktan kami sa bubungan ba. Yung mga bata namin, pinapunta namin dito, baka masaktan ba. Kaya sila nandito sa kalye ngayon? Oo, opo. Tapos basa na rin po sa loob. Basta na yung mga damit namin, nilagay namin sa, sa malaking tub para hindi mabasa sa ulan. Alam mo Mel, hanggang sa ngayon, malaking bahagi pa raw ng Cagayan de Oro City ay wala pa rin kuryente. Wala pa namang abiso kung anong oras o kailan magkakaroon ng kuryente dito sa Cagayan de Oro City. Kanina ay sinasabi nila na sana daw ay maibalik na yung kuryente ngayong gabi, pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin Mel.
Pero Maki, humupa na ba ang takot ng mga kababayan natin dyan, Maki? Hindi natin masasabi yan, Mel, kasi sobrang trauma nga yung nangyari sa kanila noong nakaraang taon na nung kasagsagan nga ng Typhoon Sendong ay talagang napakarami sa mga residente rito no, ang namatay. So medyo may trauma pa rin sila, basta daw lumalakas ang buhos ng ulan. Tapos tumataas ang tubig dito sa may Cagayan de Oro River ay talaga namang kinakabahan na sila, no, nakakaramdam pa rin sila ng takot. Lalo na sa ngayon, Mel, hindi pa rin naman masabi na tumigil na yung pagtaas ng level ng tubig. Ang sinasabi nga ng PIA, sinasabi nila na pwede pang tumaas ang level ng tubig ngayong gabi. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.